Mayong udto mga kapaglaom, among pag-abi-abi kanyo din sa programa nga maghatuod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapupudaan sa lawak sa teritoryo sa hiniusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Karon Oktubre 18, tuig 2025, among hato diha kaninyo mga pinakalabas nga mga balita nga nagsabuag sa kamutuuran ug nagdalaw dakong paglaom uban ang pwersa sa katawan sa Dios. Kininyong kapaglaom, Riniel Kapon. Kami magatutok sa matag kalihukan nga magdala kanato sa pagdaig sa kayo sa atong buhi nga Ginoo ug maghatod kanato sa pagila sa iyang gahom sa atong kinabuhi. Kininyubos nga igsoon, makardayhang. O guban kita sa pagsaksi sa mga kalihukan ug kalampusan ini nga semana dinhi sa Mizpa Live News and Commentary. Tuluhan sa mga balita nga nagdala og buhing paglaom, pagtuog pag-alagad gipalig-on sa atol sa SOP kon Spirit of Prophecy Emphasis Week. Pastor Roxy Pido may representa atol sa hearing sa Congressional Committee alang sa renewal sa Digital Broadcasting Corporation. Central Mindanao Mission Health Ministry Department may pahigayon og Health Coach Training Level 3 alang sa kaybalo ug kahanas sa mayong panlawas. Kini ug uban pang mga balita ang atong atangan dinhilang sa Mizpa Live News and Commentary. Live gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mizpa Live News and Commentary. Alang sa una makapadasig nga balita, pagtuog pag-alagad gipalig-on sa atong mga kaigsuonan atol sa SOP Emphasis Week. Sa maong kalihukan, gipasiugdahan ang pagtuon sa mga sinulat ni Ellen G. White aron mapadasig ang spiritual nga kinabuhi ug pag-alagad sa Ginoo. Ani ang detalye sa maong kalihukan ato kinintanaw. Pahigayon karon Oktubre 13 hangtod 18, 2025 ang Spirit of Prophecy Emphasis Week nga nagtumong sa pagpalig-on sa pagtuo o pag-alagad sa Ginoo. Ang uban nga mga institusyon magaselebrar usab sa umaabot nga semana. Nanguna sa kalihukan ang nagkadaiyang elementary schools, academies, colleges ug hospitals sakop sa Iglesia Adventista lakip na ang Hinguog Sanitarium and Hospital Incorporated, Mountain View College, Central Mindanao Mission, Kulasihan Bukidnon, Ulot Halma Adventist Elementary School, Sibugay Valley sa Zamboanga ug Kadingilan Bukidnon. Naglakip ang selebrasyon sa daghang kalihukan sama sa devotional meetings, quiz bee, poem writing, song composition, storytelling, poster making, film making, oration o declamation, ug sermon making and delivery. Sa matag aktibidad, gipakita sa mga partisipante ang kadasig sa pagtuon ug pag-alagad pinaagi sa mga gasa nga gihatag sa Dios. Tinuod nga sa maong semana ang mga tingog sa pagtuo ug gugma misanong aron ipadayag nga ang tinuod nga kinaadman nagagikan sa pulong sa Ginoo. Daghang salamat sa maong report. Sa pagpadayon sa pagserbisyo pinagi sa Media Ministry, si Pastor Roxy Pido mipakita sa iyang suporta o pagrepresenta ratol sa hearing sa Congressional Committee alang sa renewal sa Digital Broadcasting Corporation. Ang maong kalihukan nagpunting sa padayon nga pagpalapad sa tinguha sa pagdala sa mensahe sa paglaom pinaagi sa digital broadcasting. Ano si kapaglam Lea Tansingko alang sa detalye. Yes, kapag laom Reniel, usa ka makahuluganon kaayo no nga higayon, diin atong natala karong semanaha nga ang ato ang Communication Director sa Southwestern Philippine Union Conference, si Pastor Roxy Pido, nahimo nga may representar sa Congressional Committee hearing alang sa renewal sa atong Digital Broadcasting Corporation franchise. Okay, daghang salamat no. Actually nahimo kita nga usa sa mga nag-represent sa DBC or the Digital Broadcasting Corporation nga sa diin ang franchise nga nag-expire like 2 years ago. Ato kaning nga gibalik na usab sa Congress
kay sa katuyuan nga aron kini ma-approve or mag-grant kita sa atong pag-renew sa franchise sa digital broadcasting. So nganong importante kay ni siya kay kini atong Digital Broadcasting Corporation, mao ni siya ang franchise nga nagapadagan sa atong I think mga 7 ka buok ka mga dagko nga mga radio stations sa tibok nga Mindanao. Ang I think ang 3 or 2 na dito sa Pikas ngayon yun o ang if I were not mistaken ang 4 na din sa atong bago ngayon yun. So kay dili man ta maka on air pagbalik until nga matagaan ta ning pagtugot sa Congress kay ang Congress naman gud makahatag og kanang power or granting ba the renewal of the franchise. So pasalamat ko kay namin dito kuyog sa atong abogado nga mao gyud gihandle sa aning paglakad. Pinagi usab sa kay Congressman Joseph Yu. Siya gid ang nag-author ang major sponsor ani nga bill kay kailangan mo gud ning himon butang sa usa ka bill tapos ipasa nimo na siya didto tapos before ni siya nga maadto sa plenary maagi siya sa committee. Ang committee nga naghandle ani mao ang committee on legislative franchises nga gipanguluhan ni Congressman Ferrer. Actually mga butan jud guys sila although gikuyawan gid mi at first but sa panugot sa Ginoo sa iyang tabang pud kanato amo pong gibati nga very bright gid atong future regarding sa aning mga tinguha nga atong ginahimo karon. So pasalamat ta first of all sa mga congressman kay okay nalipay pod ko nga actually in the midst sa deliberation sa paghira ni dito sa committee wala na mo damha nga adunay kuyaw kay nga congressman gikan dinhi sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro nga mao si Congressman Rufus Rodriguez. Ato na siyang nabalan nga one of the brilliant na siya nga mga congressmen sa atong Congress. Kan bisad pa kani adto so actually respetado kay siya dito sa committee. So atong nakita nga maayo kay ilang pagtagad nato. So atong gihangyo nga ato ning i-appeal sa atong mga pagampo nga unta sa ilang mga gihangyo lang nga mga gamay ra nga mga requirements ato kanang ma-submit kay ingon sila so far sa ilang gingon nga they are fully supportive of this. Okay, actually lisod kay siya i-quantify pero sa ako ra man po nga personal impression kay sa ato mo ko lang tawo ng ilang mga faces ginunsa nila pag kanang the way they talk to us kay prior magud to us init kayo ang deliberation kana mga po ilahi nga mga franchise nga nagkuan gi-apply dito so init kay ilang deliberation kay mga maayo ato nga mga maayo pud nga mga congressman maayo mga utana so medyo nabala kami ba kay basig daghang sila kayo i-scrutinize ato ang kuan mga documents pero kaloy sa Ginoo so far so good naman. So I think ang importante lang malahos lang nato ning kanang first stage kay pag human ning first nga reading pag human diri sa committee I think medyo okay na siguro. So dili na siya yan nakalisod kay pinakalisod kanang bitong gisala pa sa committee kay diha magud kay ang daghang kay pangutana pero pag abot na sa plenary murag ang understanding is ay kay nakuha naman sa committee na check naman pag ayo na check thoroughly so I don't think napogay taas-taas pag yung discussion dito sa plenary. So inga na siya ang atong mga immediate impression. Medyo ang uban magud medyo nagano sila kanang daghang pangutana ba kanang dugay. In fact, I myself yan na po akong pangutana na nangita tag mga pamagi on sa nato pero kay siyempre mosalig man punta sa atong mga legal minds nato nga gahandle ani so ato pong nakita nga grabe po ilang paningkamot nalay mga sa tawagan na kanang mga unexpected bitaw nga mga pangitabo. Para example katong 19 Congress nagsugod nun dato unya naabutan man nga nag-close na human naman 19 Congress so nisulod ang 20th Congress nibalik na pud taguno or something ana ba. So sige lang kay ato lang man isalig tanan sa Ginoo. We never know kung unsa pod ang timing sa Ginoo ay ang plano alang nini so di lang ta ma-discourage kay balik ra lagi na kay dili man atong trabaho sa alang man sa bulaton sa Ginoo. So ano lang patience lang a little of that for a little while.
Ang pag-apil ni Pastor Roxy Pido sa Kongreso dili lang usa ka representasyon sa Digital Broadcasting Corporation, apan kini usa ka representasyon sa pagtuo nga buhi nga bisan sa likod sa kamera ug mikropono ang tingog sa Ginoo magapadayon nga madungog. Kini ang inyong kapaglaom, Leia Tansingco, alang sa Mispa Live News and Commentary. Daang salamat kapaglaom, Leia, sa maong report. Sa laing bahin mga higala, Central Mindanao Mission pinaagi sa Health Ministry Department. May pahigayon og health coach training level 3 aron mapalapdan pa ang kahibalo o kahanas sa maayong palawas sa mga partisipante. Ani ang kasayuran sa maong pagbansay, si kapaglaom Alexis Keith Dayo, magabalita. Central Mindanao Mission Health Ministry Department may pahigayon sa Health Coach Training Level 3 din sa Waol, Lanao del Sur. We need to be part sa mga training na gaya ng ganito. As Christ did, He did teaching, preaching, and healing. We cannot separate it. Mga higsuon, we need to take part in this work. We need to combine gospel and health. Dako kayo kong kalipay o pasalamat sa ato ang Central Mindanao Mission sa Health Ministries Department nining programa nga ilang ipahigayon karon nga health coach training. Tungod kay handom gyud nako nga madugangan pa nga akong kaibalo bahin sa health nga aron sa pagbalik sa Ginoo maayo ang atong lawas, healthy. Dako kayo akong pagpasalamat sa programa sa Central Mindanao Mission sa kaning health coach training tungod kay kanang dako kay siya gikatabang dan ang akong lesson nga natun-an is unsaon pag Bible marking ug labaw sa tanan ang Bible study nga mo gikinahanglan sa mga tawo aron sila makakaplag og kaluwasan. Malipayon kita nga adunay 35 ka mga graduates gitawag na certified health coach sa ila karon nga batch nga 2025. Unya magahimo sa ila nga obligasyon sa paghatag, pagpromote sa may panglawas sa matag iglesia. Yung mga usab matudluan ang mga katawan usab nga din madol kang Kristo kay sila usab adunay kining gitawag nato nga health spiritual, di lamang health ang ilang i-present kadto sa community kung hangtod usab ang spiritual aspect sa tao. Ang tinuod nga bahandi maong maayong panglawas. Busa, magpabilin kita nga himsog samtang gapangalagad sa atong buhing Dios. Gikan diri sa Waol, Lanao del Sur, kini si Alexis Keith Dayaw alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom Alexis Keith Dayaw. Mga higala, paglaom og kaluwasan ang mipuno sa matag gabiing programa sa usa ka semana nga evangelistic series nga gipahigayon sa Zamboanga Peninsula Mission. Kapin sa 200 ka mga amiling kalag ang midawat sa bautismo o nagdesisyon sa pagsunod sa Ginoo. Usa kini kadakong kadaugan alang sa buhat sa ebanghelyo. Aniya sa kapaglaom Aika Madel Sumbrana alang sa balita. Sugod Setyembre 28 hangtod Oktubre 4, ang Zamboanga Adventist Center nahimong dapit sa lawom nga pagpamalandong o espirituhanong pagbag-o samtang dinhi gipahigayon ang usa ka evangelistic series nga giuluhan og Jesus and the Sanctuary. Ang matag gabii nga mensahe gipanguluhan ni Sir J. Salcedo, usa ka international evangelist, nagtutok sa iyang mensahe kang Hesus ug ang sanktuaryo. Ang lalom nga simbolismo niini espirituwal nga kaulugan ug ang sentrong papel ni Hesus isip halad ug labang saserdote. Ang mga kaigsuonan ug mga pangulo maaptikon nga nagadapit ug nagaabi-abi sa mga katawhan sa pagpaminaw sa mensahe. Daghan kay mga trials o hagit nga atong na-encounter niining ato nga evangelistic series nga seminar. Isa niya na ang dapit sa Zamboanga is really a very hard field to penetrate in matters of evangelism because this is a devoted nga ni siyang place for Catholicism. But we praise the Lord because we have brought people to the feet of Jesus, no less than 200 because the exact figures are not yet finished. But almost every day during our series,
we baptize more and more people. What is important is we lift the name of Jesus Christ, okay? And we just trust to Jesus Christ to gather His people around Him. Ug ang matag gabi nga programa puno sa bulawanon nga mga mensahe, mga pag-awit ug pag-ampo nga naghatod sa pagpamalandong ug pagpalig-on sa espirituwal nga desisyon. Sulod sa usa ka semana nga pagpasanto sa kinatibuk-an kapin 200 ka mga tawo ang mibutyag sa ilang dakong desisyon nga mosunod kang Kristo pinaagi sa pagpabautismo. Sa kuha yung kaugalingon nga gusto jud ko kanang makabalo ba sa mga about sa Bible, kanang samo among God nga kuan nalayo ko ba si Ma'am Inday mao to siya nagkuan og Bible, gusto ko kuan sa Bible mao to murag naduol ko diri nga kuan. Siguro ang Ginoo na siguro nagpadulong sa kuha. Tungod kay wala man guguga sa na kanang gakuan sa simba bitaw. Laaw ba kanang murag bugay. Naghatag yun siya maayo sa kuha. Murag na kuan jud nako, napil jud nako nga kuan ba. Kanang murag duol jud sa kuha. Ang Ginoo na nagtulog siguro sa kuha dali. Straight jud mi ma'am, six night galakaw mi na wala jud na bilin diri ba sa balay. Katong pas last night na namo katong pagkuan na Friday sa gabi dali-dali ko ato gikan ko sa trabaho, uli man ko mga 3:30 uli ko diri kaba nagpalit mi sudan. Dali-dali pud ko luto kay nga 6:45 na ay quiz. Gaapas gani may na quiz kay na premyo ba na mga premyo ana. To ami wala mi kabalo na among pogon di ay nasunog na. Naday nabilin kalayo. Na di ay nabilin kalayo. Opo, ga-attend jud mi tanan. Pati akong mga anak. To ami ga-attend. Na mao to nabilin na di ay nabilin kalayo, wala mi nakabantay na di ay nabilin kalayo. Namo to nasunog na may gani kay nay nakakita diya o. Pasalamat pud ko sa Ginoo na wala jud nahurot among balay. Wili pa man pud akong bana na napabautismo mi tungod daw sa among mga anak para makuan daw among kuan kinabuhi ingin siya. Nabago among mga batasan. Kay usahay lagi ma'am kanang masuko na bata dili na bata kabalo unsa mugawa sa tong ba isa kung sana lang ba. Nakita na ko sa mga Adventist kuan man sila kanang opo kaba mutabang sila magpabautismo minaka para among batasan na kambyo kaba pati among mga anak magkuan pud ang ilang mga usao mga ilang kinabuhi ba. Sa katapusang gabi, ang pag-ampo o pagpasalamat mi kompleto sa programa o ang mensahe sa sanktuaryo mi pabilin nga gamhanan nga pahinumdom sa mga kasing-kasing sa mga mitambong. Dili lang kini usa ka topiko apan usa ka personal nga imbitasyon nga masinati si Jesus sa matag adlaw nga kinabuhi. Sa mga bag-ong nabautismohan, they are yet babies in the faith. Ang akong hangyo sa mga dugay na sa pagtuo sa ato nga iglesia, be kind to them. Most of these newly baptized may come back to their old ways and habits. But don't worry. Just keep on feeding the Word of God, feeding the soul until they become strong, be able to stand on their own in their faith in Jesus Christ, and they will continue with us in our journey of faith until the second coming when Jesus comes. Ang sanktuaryo dili lang usa ka lugar o kasaysayan, kini usa ka buhing ebidensya sa gugma ug gahom sa kaluwasan ni Jesus nga nagpabilin hangtod karon ug hangtod sa kahangturan. Kini si kapaglaom ay Kamadel Sombrana alang sa MISPA Live News and Commentary.
Sa tinguha nga matabangan dili lamang sa pisikal kundi apil na usab sa emosyonal o spiritual nga aspeto, ang Adventist Medical Center Iligan mipahigayon og psychosocial debriefing o relief operation alang sa mga biktima sa linog sa Davao Oriental. Pinagay sa pagdrawing, sugilanon o uban pang mga kalihukan, gipahimugatan ang paglaom ug pagligon sa mga kabataan o pamilya nga naepektuhan. Ani ang detalye sa maong kalihukan. Niadtong Oktubre 13, 2025, ang mga workers sa Adventist Medical Center Iligan mipahigayon og psychosocial debriefing alang sa 92 ka mga kabataan sa Barangay San Ignacio, Manay, Davao Oriental nga naapektuhan sa magnitude 7.4 nga linog niadtong Oktubre 10. Pinaagi sa pagdrawing, pagpakigistorya ug pag-apil sa mga dula, natabangan ang mga bata nga mapagawas ang ilang gibati ug mabalik ang ilang paglaom. Bisan pa sa kalisdanan, gipahinumduman sila sa Salmo 46:1 nga nag-ingon, ang Dios mao ang atong dalangpanan ug kusog nga ang Ginoo anaa kanunay bisan pa sa panahon sa katalagman. Gawa sa espiritual ug moral nga suporta, 60 ka mga pamilya ang nakadawat og bugas, medical ug health kits uban ni Dr. Ginny Generato ug Dr. Edsel Cabaluna nga mitabang sa pagtambal sa kapin 2 ka gatos ka mga pasyente. Ang kalihukan nagpakita sa hingpit nga pagserbisyo usa ka buhat sa pagtuo ug buhi nga paglaom. Kini si Glenna May Perez lumaktod alang sa MISPA Live News and Commentary. Praise the Lord, Diana nga report. Mga higala, spiritual retreat gihimo alang sa mga young pastors sa Northeastern Mindanao. Sa Western Mindanao, kapin 80 kahamiling kalag may dawat sa Santos nga bautismo. Og sa MISPA Commentary, adunay mga kaigsuunan nga murag nagduha-duha o dili moto sa spirit of prophecy. Unsa man ang atong ikasulti niini? Si Pastor Jimmy Adil, ang Spirit of Prophecy Director sa Southwestern Philippine Union Conference, magahisgot kabahin niini. Kiniuguban pa mga balita atong saksihan dinilang sa MISPA Live News and Commentary. Salamat sa pagatiman sa ako lang ha. Miss. Thank you. Ayaw, kabala ka na. Ang importante, magpaayo lang ka. Dang salamat, niya na nga pahinumdum. Anhita sa rehiyon sa Caraga, aron mapaligon ang spiritual nga kinabuhi og pagkahiusa sa mga alagad sa Ginoo, gihimo ang usa ka spiritual retreat alang sa mga young pastors. Ang maong kalihukan naghatag higayon alang sa pagpamalandong, pagampo ug pagbag-o sa ilang tawag sa pag-alagad. Aniya ang kasayuran sa maong inspirasyonal nga panagtigom kauban si Kapaglaom Lendon Almosera. Kapaglaom Lendon. Ang administrador sa Northeastern Mindanao Mission nagpahigayon og spiritual retreat alang sa mga young pastors o junior pastors ubos sa time mga Anchored Souls, Active Lives. Kini gidumalahan sa Executive Secretary Pastor Rafael De Domingo ug kini nga event nahitabo ngadto sa usa ka beach resort sa Cabadbaran City.
Ang maong spiritual retreat nagapunting alang sa pag-andam sa mga junior pastors sa presenting ang mga buluhaton ug sa umalabot. Ang mga lektura giandam kini ni Sir Gerald Rupuelo, ang presenting at treasurer sa NEM, Pastor Rafael de Domingo ug Pastor Meljoy Pepito, ang presenting nga communication ug publishing director. Ang spirituality una gyud nga bahin sa ministry sa pastor tungod kay gidawat niya ang calling gikan sa langit nga mahimong sumusunod. And then, nakadawat sab siya sa mando nga go og mag-disciple og mga tao. Og si Sister White nagpalig-on, ang pa-disciple og tao, mauni ang makapurma og batasan sa Ginoo. According to Desire of Ages 143, that to develop Christ-like character, we must share in the work that Jesus Christ has left sa dinhi siya sa kalibutan. Mauna ang pinaka-importante. Ang kalihukan usa ka malinang-pusong panagtigom nga naghatag kusog spiritual ug inspirasyon sa mga batan-ong pastor aron magpadayon sa tawag ministeryo uban sa kaisog, kaalam ug pagkamasinabtanan. Gikan diri sa Northeastern Mindanao Mission uban sa ngalan sa Adventist Media Caraga, kini si Kapaglaom Lendon Almsera alang sa MISPA Live News and Commentaries. Anita mga higala sa General Santos City. Dakong panagtigom sa mga profesional o negosyanteng Adventista ang gipahagayon atol sa Adventist Layman Services and Industries kon ASI ug Adventist Professionals Organization Convention 2025. Si Kapaglaom Laika Atienza, magabalita. Ubos sa temang Advance, Share and Influence, ang Adventist Layman Services and Industries ukon ASI ug ang Adventist Professionals Organization ukon ADPRO sang Southern Mindanao Mission naghiwat sa isa ka makapadasig nga convention nga gipatigayon diri mismo sa kaumahan sang Southern Mindanao Mission, General Santos City. Nagtililipon diri ang mga professional, negosyante, mga private kag public workers, mga trabahante sang gobyerno kag tanan nga nagapaningkamot nga mangin aktibo sa ministeryo sa tibok teritoryo sang Southern Mindanao. Isa ini ka oportunidad sang paghiusa, pagpaambit kag pagpadasig samtang ang mga pinalanggaan natong mga speaker halin sa Southern Asia Pacific Division, Southeastern Philippine Union Mission kag Central Philippine Union Conference nagdala sa makapabaskog nga mensahe para sa pagpadayon sang buhat sang Ginoo. Sa tanan nato nga mga negosyante o mga professional nga niya nagtambong o nagahigod silang panahon aron sa pagsuporta sa buluhaton sa Ginoo. Busa atong iyampo ang ato nga mga negosyante ug ang ato nga mga professional nga sa ilahang kabisi sa ilahang buluhaton matag adlaw makagahin silang panahon alang sa pagsuporta sa buluhaton sa Ginoo to share Christ in the marketplace ug sa ilahang commitment sa sunod tuig karong Hulyo 2026 maghimo kitag hiniusa nga evangelistic meetings nga gidumalahan sa ASI Southeastern Philippine Union Mission Chapter. How to be with Jesus until the end. Leadership may seem small at times, but when it is led by the fire of the Holy Spirit, it can light the entire communities for Christ. Dako akong kalipay sa pagpasalamat kaninyo nga niya kita makiigsoon na nakatambong sa Southern Mindanao Mission ASI Convention. O atong gi-greet ang tanan nga mga membro sa ASI ug sa ADPRO atong giampo og ang akong panglantaw makiigsoon ang akong vision nga ang tanan gayud nga makiigsuonan makaapil gyud sa ASI ug sa ADPRO nga matag July sa matag tuig makaapil kamo sa wali nga apil sa pagwali sa mensahe makiigsuonan nga daghan ang mga hamilit kalag makabaton sa kaluwasan tungod sa inyong pag-apil. Ako nagalaom nga nining adlaw nakadawat kamog mga mensahe nga makapadasig kaninyo sa pag-apil sa buhat. Aton opisina negosyo kag komunidad kita manginsuga nga magdala sang paglaom kag kaluwasan kang Kristo. Gikan diri sa kaumahan sang Southern Mindanao Mission kini si Laika Atienza alang sa MISPA Live News and Commentary. Dagang salamat Kapaglaom Laika. Anita sa Western Mindanao. Kapin sa 80 kahamiling kalagang midawat sa Santos nga bautismo atol sa usa ka malampusong evangelistic series. Usa kini kadakong kalipay alang sa iglesia nga nagpakita nga daghan ang mitubag sa tawag sa Ginoo. Si Kapaglaom Leah Jane Lianda
Magabalita. Sa malungtaron nga krusadang Journey to Eternity nga gipahigayon ni atong Setyembre 28 hangtod Oktubre 4, 2025, kapin sa 80 kahamiling kalag ang mipili sa labing dakong desisyon sa ilang espirituhanong panaw ang pagpabautismo. Usa kini kabuhi nga simbolo sa pagbago ug tinuray nga paglakaw uban sa Ginoo. Ang ilang desisyon sa pagpabautismo nagpamatuod sa kinasingkasing nga pagtuo ug pagsalig diha sa Ginoo. Sa tibuok kasing-kasing andam sila sa pagpasakop sa panaw nga puno sa pagtuon, pagampo ug pag-alagad. Ang akong nakita sa akong kagalingon karon nga nabautismohan ako is bag-o na jud ko, like naduol ko sa Ginoo, nag-commit na ko sa iyaha ug ako nang gibiyana akong mga sala. Ug ang ako ang maingon sa mga kabatan-unan nga pa nagpabautismo, wa pa nakaila sa Ginoo is ako silang gi-encourage nga magpabautismo na para mas maila pa jud nato ang Ginoo. Gipahigayon ang santos nga bautismo sa adlawng igpapahulay diri sa Water Park Tambulig nga gipanag-iyahan ni Engineer Reldan Cabahog. Gitambungan kini sa mga ministro sa kaumahan sa Western Mindanao Conference ug mga kaigsuonan sa tibuok Zone 1. Dako ang kalipay nako uban sa kong mga kauban nga mga ministro, labi na usab sa Ginoo tungod sa daghan nga mga hamiling kalag nga nadala dias ti ilan sa Ginoo. Muna nga dili lang kalipay sa mga ministro, apan kalipay pod ni sa mga kaigsuonan tungod kay nakita ang pagtinabangay, ang paghiusa ug ang paghinigugmaay labi na sa Zone 1. Muna nga magpadayon ta sa ato ang programa sa pagsangyos mayong balita kay munay gisugo sa Dios sa matag usa kanato. Sa mga kalihukan nga sama niini atong masaksihan ang buhing ebidensya sa gahom sa Ginoo sa pagbag-o sa kinabuhi. Kini usa ka timaan sa ilang pagtubag sa tawag sa pag-alagad ug pagkinabuhi nga matinud-anon. Gikan dinhi sa Tungawan, Tambulig, Zamboanga del Sur, kini si Leia Lianda alang sa Mizpa Live News and Commentary. Dahang salamat kapaglaom Leia niya ang report. Dugang report gikan kay kapaglaom Leia ang Western Mindanao Conference Zone 1 naghiusa sa panapos nga programa sa Journey to Eternity, usa ka semana nga kalihukan nga nagpalig-on sa pagtuo ug paglaom sa mga tumutuo. Pinagi sa mga awit, pagampo ug mensahe sa kaluwasan, daghang kasing-kasing ang nahikap ug daghang kalag ang nalig-on sa paglakaw paingon sa kinabuhing dayon. Ania ang report. Man sa usa ka semana nga puno sa panaghiusa ug spiritual nga pagtubo, opisyal nga natapos ang krusadang Journey to Eternity pinaagi sa usa ka makahuluganong panapos nga programa dinhi sa Tungawan, Tambulig, Zamboanga del Sur. Gisugdan kini niadtong Setyembre 28 ug natapos niining adlaw, Oktubre 4, 2025. Gitapos ang programa pinaagi sa usa ka mahinungdanon nga mensahe gikan sa speaker nga si Pastor Jeremel Pamunag. Iyang gipalapad nga ang usa ka labing importante nga topiko sa Biblia mao ang panaw nga padulong sa kinabuhing walay katapusan. Salamat ta sa Ginoo nga nahimo gyud nga malampuson ang atong pagpaabot sa mensahe sa tanang mga katawhan labi na gyud sa gihulagway sa Biblia mahitungod sa kanindot sa langit nga atong gihandom o ato ng usa ka kalipay nga pinaagi sa mga nagsulat sa Biblia. Nakita nato ang ngilbit jutay nga kanindot sa langit o kana mahimo unta nato nga inspirasyon sa atong kinabuhi while waiting sa atong Ginoo nga mobalik alang kanatong tanan. Mo ako lang yung ipaabot kanunay sa tanan nga gitalikdan sa Dios ang tanan, gihatag niya ang tanan yang bugtong anak o kita usab ingon nga iyahang mga katawhan mao sa gihapon ihatag po nato ang tanan ngadto kaniya. Kay kun kana mahitabo muna nagiingon nga glimpses of heaven dinhi sa yuta. Nang hinaot ko ang Dios magpanalangin. Sa laing bahin, madasigong mitambong sa kulminasyon ang pipila ka mga opisyales sa lokal nga gobyerno sa Tambulig. Usa kanila mao si Mayor Ruel Omar Cabardo nga mipaabot sa iyang dakong pagpasalamat sa pagpahigayon ni ining maong programa. Bihap sa lungsod sa Tambulig o dire sa Barangay Tungawan, kami nagpasalamat kining gipaghigayon nga krusada. Isip kami usapan na sa pagserbisyo sa panggobyerno, kami adunay commitment para sa pagtabang sa mga kalihukan. Ikan sa unang gabi
gabi hangtod sa katapusan ng Krusadang Journey to Eternity, nagpabiling ng usa ka inspirasyon sa tanang partisipante. Dili lamang panagiusa ang ilang nasinati, kundi ilang nabatna ng dakong gugma ni Ginoong Hesus uban sa mga leksyon nga ilang mabalod sa ilang spiritual nga panaw. Gikan dinhi sa Tungawan, Tambulig, Zamboanga del Sur, kini si Leia Liana alang sa Mizpa Live News and Commentary. Mga igala, ikaw ba gaduha-duha sa pagtuo sa Spirit of Prophecy? Unsa man kini ka mahinungdanon sa atong kinabuhi, isip Kristohanon og magtutuo sa Dios. Si Pastor Jimmy Adil, Spirit of Prophecy, and Ellen G. White, Director sa Southwestern Philippine Union Conference, magahisgot kabahin niini sa Mizpa Commentary, kauban si Kapaglaw Maker. Kapaglaw Maker. Daghang salamat Kapaglaom Riniel Kapon. Mayong hapon o kapisabat sa atong mga kapaglaom. Nini nga kaponon atong makauban ang atong Spirit of Prophecy and Ellen G. White, Study Center Director sa Southwestern Philippine Union Conference, Pastor Jimmy Adil. Pastor Jim, mayong hapon o kapisabat. Mayong hapon kanimo Kapaglaom Maker. Pastor, kumusta ang Director sa Spirit of Prophecy o ang Study Center, Ellen G. White Study Center? Yes, okay lang. Actually sa Ellen G. White Study Center, wala pa kayo naka-full blast. But I hope next year, mag-full blast na siya. But sa SOP, we've been doing seminars, certification programs. Gani, karon kasi mga naghahimo uta kining tawag nga SOP and Adventist Heritage Celebration sa tanang schools, no? From elementary, academies, and then colleges, and our hospitals. Tungkol kina may elementary schools, apay po ng mga churches nini all over our union. Digi kasubo dato Pastor nga karong simana doon ay mga eskwelahan, doon ay mga tulunghaan nga wala nakahimo sa maong Spirit of Prophecy emphasis tungod sa naitabo nga natural nga kalamidad. O gikasubo nato nga bisan ang ato nga tulunghaan diri sa Golden Boulevard gani nga niya kita sa duol gyud wala gyud kita makahimo tungod kay gisuspende sa Cagayan Sidakbayan sa Cagayan de Oro ang ato nga klase. Unsa man gyud ang highlight niini nga semana, Pastor? Well, first we want to reinforce our trust and our gratefulness, no? Atong pagpasalamat sa Ginoo sa paghatag nining agasa nga mao'y nagagiya sa ikatawhan to pagpapaniadto ug hangtod kita ubod sa gitawag na Heavenly Canaan. Dili ginapawala nga pagiya. And secondly, ato pong ipakadli ang mga nahimo sa atong mga pioneers. No? Eh, sa akong balik-balik kanunay, we are not here if they were not there. In other words, kung di tungod sa mga sakripisyo, mga pag-antos sa atong mga pioneers kaniadto, dili mag-enjoy sa convenience, sa stability sa buhay mo. And so, we would want to celebrate. By the way, you mentioned about mga schools nga wala nakaparticipate ining sa manahuna, dili sa Cagayan de Oro, ganito dapit sa Butuan, but they are planning to do it next week. No? So, pwede pa man next week. No? Kaya nga ato diha nga, ang October 22 nga mao'y focal points atong celebration, kaigo gihapon. So, kining week before that, para rin sa atong advanced preparation. No? Pero kung hindi pa kayo mo, pwede pa next week. No? Ayaw mo ka-encourage mga principals, mga teachers, o mga estudyante wala na kayo mo nining sa manahuna. Salamat kay Pastor nga dili pag hindi ay ulahi ang tanan. Og pwede ba nato mahibalan Pastor kung unsa gyud ang buot ipasabot nining Spirit of Prophecy? You know, when we say Spirit of Prophecy, ang sulod sa tungon na dayon, Ellen G. White. Mo gina, mo na atong traditional na pagsabot. No? Na seminar sa Spirit of Prophecy, Ellen G. White na po na. And then, agban pag yun, magpatuloy mo na, ay vegetarianism na po na, health reform, dress reform. But you know, Spirit of Prophecy is larger than Ellen White. No? Si Ellen White, usa lamang sa mga napili sa Ginoo, nga gasahan ni ini. But you know, we look at the Spirit of Prophecy as a thread, no? Usa katanod nga sa mga propeta. Kapag ito, beginning Abraham or even Enoch, no? Ang unang propeta nga na-mention sa Bible. No? Abraham, Moses, paingon kang Samuel, kang Malakay, paingon kay John the Baptist, mato sa mga disipulos ni Kristo. So,
ug sa pinakalas ng prophet and Ellen White. No? Kita nagatuo, pinasikat sa mga scriptural references sa Ellen White, apil po sa nagkasa. Kaya ang Ginoo doon ay pinasahi ang mensahe sa iyang katawan ining hinapos ng mga adlaw. So let's that when we say spirit of prophecy, it's not only referring to Ellen White's writings, White herself, but it talks about God's gift to His people na ang gininingag sa ang mga propeta na kabaton og pananaon, madamgo, din ang mensahe yang gihatag. By the way, kalimot ko kapag law makir, no? Unsay mga features sa atong aktibidades sa atong celebration. Doon ay mga quiz bee, doon ay mga storytelling contest, doon na po poem writing, song sermon design, and delivery. Ganit sa Mountain View College, doon na po sila poster making. Again, is for the purpose of reiterating, reinforcing our belief, our meaning nga pinasahing gasa, and also the sacrifices of our pioneers. Nindot kayo, Pastor, gani. Doon na idea ang ato nga mga magtutudlo karon og sa buhaton sunod nga semana. Pastor, ako nagtuon sa Espiritu Stagna. Nagtuon pug ko sa balaang kasulatan. Unsa man ang kalahian niini? Very good. That is a very popular or common question. No? In fact, it's a naging issue. Gani ang uban mo yung pagin nga kung Biblia ang atong ginagsandigan, muna pa may writings sa Ellen White. You know, ang Biblia, ang writings sa Ellen White, lahi ang ilang purposes, lahi ilang tumong sa paghatag sa Ginoo. Ang atong sukdanan sa atong pagtuo, atong Biblia. Okay? Let's be clear about that. Then why do we have the writings of Ellen White? Gihatag na sa Ginoo aron magkahatag og dugang nga katinawan, dugang nga pagsabot. And gani Sister White ang mismo nga ang atong ipalabi kanunay ang Biblia, dili ang mga sinuhat. No? Never nga mahimong kompetitor, never nga mahimong mas importante ang iyang mga sinuhat. Klaro na kay Sister White, klaro na sa atong pagsabot mga gala. No? Gani, dugang ko, no? Ang mga doktrina sa Seventh-day Adventist Church, dili gikan kang Ellen White. No? Apan, siya nagsulat to specify or i-detalye unsay mga prinsipyo na sa Biblia. In other words, kung kita nagabasa sa writings sa Ellen White, ibalik tangad to sa Biblia. Dili nga, dihat na ka Ellen White. Okay? Hindi naman tumong. No? Ang tumong sa Ginoo nga, mas madulot, mas masilsil ang mga prinsipyo sa Biblia sa atong kasing-kasing, pinaagi na dugang pagpasabot sa mga writings na Ellen White. So take note, wala na ito ipakabiblia ang mga writings na Ellen White. Hindi, ato yung ipakabil, kaya naghatag dugang kadanagan, dugang nga pagsabot, dugang nga pagpakabili sa Biblia. That's why Ellen White said, her writings are a lesser light leading to the greater light. O gina ang tumong sa writings sa Ellen White. Okay, Pastor, kay doon na tayo mga kaigsuunan karon, Pastor, nga dili motoo, dili sila kumbinsido nga motoo sa mga sinulat ni Mrs. White. Doon na po tayo mga kaigsuunan nga sukwahe, nga nasubraan pod, nga dili na sila mubasa Biblia, kay dito na lang sila mubasa sa mga sinulat ni Mrs. White. Unsa man ato'y katambag ni Pastor? Well, first of all, atong inumdumat makitunan, no? Unsa nindot nga kasa sa Ginoo, lupugon yun sa yawa. Okay. Doon yung mga tao nga makugihon magbasa sa writings sa Ellen White, lahi ang padulungan. Doon na uban nga nahimong balaan, nahimong mahigugmaon, nahimong masilagdanon. Doon na po yung gabasa sa writings sa Ellen White, nahimong hukmanon, nahimong palaway, kung sila pa nahimong extreme, nahimong panatiko. I believe kini nga mga sugyot, kini mga pangitabo, ikalipay ni sa yawa. Ibig sa kanilang kutang. Anyway, kita nagatuo may gala, mga kapaglaom, ang Biblia, maugid ang atong sukdanan, mo'y standarte, mo'y basihan sa ang writing sa Ellen White, nagka-simplify. Okay? So, dili tumong sa Ginoo nga, pagsige nilang tag Ellen White po. Okay? Muna yung nahitap po sa ban. No? Ang one po, dili Ellen White kay Biblia rin po. We need to strike a balance. No? Ang dua, bilhon sa ilang iya-iya nga sphere. Okay? Mapigsoon si kasuguan sa Biblia. No? Ang white, mga okay? Mga specification. Okay? Kanet, ang ihon po, no? Nga ang Biblia, iagyon. No? Doon na, wala na
That's why the Lord has given us a light so that we will learn to appreciate the Bible. Muna pinakanindot nga tumong spirit of prophecy. Right? So both actually products of the spirit of prophecy. Ang Biblia, produkto sa spirit of prophecy. Writing sa Ellen White, produkto of prophecy. So, lain-lain sila function. But, muna siya ang tumong sa Ginoo. Unsa gyud kay importante, Pastor, ang spirito sa tagna or spirit of prophecy sa atong pagkinabuhi o sa atong pag-alagad sa atong buhi nga Dios? Ang spirit of prophecy makadugang sa atong gugma sa Biblia. Munang ingon Ellen White lagi nga her writings are a lesser light leading to the greater light. Makadugang sa atong gugma. Kung nagbasa sing writings, the more may Biblia o sa author sa Biblia nga mao ang Ginoo. So purpose sa spirit of prophecy. Kay ang Ginoo dili maghatag og gasa, dili maghatag og usa ka butang nga walay kapuslanan. Okay? Busa gihatag ang spirit of prophecy aron atong ma-appreciate and you know, are many things na wala gimension sa Bible. For example, there was a time na nagbasa ko sa akong Biblia gikan sa Genesis ngadto sa Pinadayag. But this time, ani nga panahon akong bayan sa pagbasa ko sa kinang gitawag conflict of the series. No? Naadiha ang patriarchs and prophets, kings, ages, acts of the apostles, and great controversy. So, kailan basa ko sa Genesis ngadto sa Deuteronomy. Iba na patriarchs and prophets. Abot sa mga kings, mga chronicles, basa po ko sa prophets and kings. Abot na ko sa Matthew, Mark, basa the side of ages. Pag-abot na ko sa Corinthians, Galatians, basa ko sa Acts of the Apostles. Hangtod abot ko sa Revelation, basa ko sa Great Controversy. Mas daghan ko nasairan mga nga wa nahisgutan sa Bible nga naa sa mga writings sa Ellen White. Multi mga higala. Okay? Ang mga general principles na sa Bible, apan ang specific ang mga talambagan na sa writings na lang connection. Akang sa iglesia, aron mapalig-on pagid nato ang atong pagtuo o atong pagtuon pinagi sa mga sinulat ni Mrs. White. Pero pinakita ng mga elemento or mga ingredients sa pagkaon pang kinahanglan natong una kining tawag nga naana ang gasa sa Ginoo sa Biblia o karon gidugangan pagid og writings sa Ellen White. At let me be clear, no, ang writings sa Ellen White wala nato gipaka Biblia, no, but kana siya lagi dugang po ng agasa sa Ginoo. But we do not give attention, wa nato gipakabili. You know my friends, daghan mga nan-advance sa writing. Number one maybe kay mangita sa Job, but bigger than that, nakita nila ang iyang mga in the area of medical science, parenting, true, proven scientifically. Basa sila. Okay. Nya kita nga gitagaan ni gasa, wa ta naghatag og attention. Another element na kita kinahanglan is kining atong action. Ikan sa attention, we should act atong buhat, atong may gala. And then napod ang sakto nga interpretation adiha na, no? Muna na ron anong doon ibang tao na himong mahigugmaon na himong Diyos doon uban po nagabasa sa right himong palaaway himong ano. I think in the interpretation muna nga doon kay mga seminars ginakanta mo unsay sakto nga hermeneutics, no? Correct way of interpreting the writings. Sama sa Biblia ba, no? Usa ka Biblia pag ano mga tao magsige-debate, magsige-away sa Biblia because of our interpretation. Upo na ang writings sa Ellen White, no? And then what else? Ang intention. Ano man nga ang uban nagabasa na himong buutan, ang uban na himong palaway. I think ang intention doon ay ibang mga tao ang magbasa sa writings sa Ellen White aron makita silang mga kalambagan nga ipangdukdok. Unang usa ka prinsipyo atong sayo makigsunan. Magbasa ta sa writings sa Ellen White, first of all, we should ask, what is the message for me? Unsay naa niini nga ambag alang kanako, dili nga mas mauna tag makita sa sayop sa atong makaigsunan sa iglesia, sayop sa pastor, sayop sa mga batanon. But we should ask, what is the message for me? The same is true in the Bible. So muna ang mga elemento kinahanglan, no? Attention, action, then ask. Am I correctly interpreting? Interpretation, and what else? Ang atong intention ba?
kung lahi nagtumong daan, di kita makaadto sa o makaabot sa sakto nga pagsabot. Kaya lahi akong intention tumong is gamiton ang Biblia, gamiton ang writing sa nga ang away, pangdukdok sa mga tao, di kita mabulahan niya na may gana. Dahil salamat na Pastor. O Pastor Jimmy Adil, doon na tayo mga kaigsuunan sa gawas. Nga wala makabalo o gani ilang gina-consider kuno nga Ginoo kuno nato si Mrs. White. O kana siya, kabalota nga dili tinuod. Pero, akong pangutana Pastor Jimmy Adil, unsa nga nakapahimo kang Mrs. White nga tinuod nga propeta? First of all, we have what we call biblical tests of a prophet. Kasi kinsa ang mutuma, gumuangkot na siya manalag na o siya minsahiro si kuno, atong i-subject mo, at siyang applyan din o ginagawa nga biblical test of the prophet. 1, Isaiah 8:20. To the law and to the testimony, if they speak not according to his word, it is because there is no light in them. In other words, ang una, itong tanawin kung ibang ginpanudlo, iyang kinabuhi, uyon sa Biblia. Kaya di magpadalang Ginoo mensahero nga supak ang iyang kinabuhi sa pagtulod sa Biblia. That's 1. Dalawa, ang katumanan sa iyang ginatag na. It's very easy for anyone to make predictions. Sa yun lang, bisag ako, makahimo ko mga prophecies, makahimo ko mga ang pangutana, natuman ba? Now, in the case of Ellen White, nakita, nagala, natuman. Of course, there are some, na wala ng tuman, but that's also true sa mga Bible prophets. Makaside ko mga cases na ang propeta, nagtagna apan walang tuman. Because in any Bible prophecy, doon na gitawag nga conditional element. Ang katumanan niya na depende sa pagtuman po sa katawhan sa ilang bahin. So kay Ellen White, doon na siya kita na pagbitan. Nag-iwan siya nga kung ang iglesia sa Ginoo o ang iglesia, ang atong Seventh Adventist Church, nagtuman sa Ginoo, dugay na tato sa langit na taon sa bunga sa kahoy sa kinabuhi. Kaya wata nagtuman, tinapulta, so wala pa natuman ang pagbalik sa Ginoo. So that's one example. Ikatulo, kining pagpapadako sa Kristo. Ang tinuod pa propeta ng iyang ministeryo, it's about Jesus Christ. Kung iyang ginadawat na si Kristo Diyos. Kaya dili iyang Kristo, dili mo recognize ng Jesus Christ na Diyos o ang iyang ministeryo more about himself, not about Jesus. Now in the case of Ellen White, kanon iyang ginatubong si Kristo. Doon na siya mga libro gani nga ang uluhan mismo about Jesus Christ. Steps to Christ, Desire of Ages, Christ's Object Lessons, o banta. Ikaw pa, Matthew 7:20, by their fruits, ye shall know them. Pinaagi silang bunga ng kinabuhi o ang ilang epekto sa ministeryo, imos lang mailan. O si Sister Atkinson, mo pinangagda ka na ito. Ito pa niya, sukdon or ukman na ito ang iyang mga sinuha, pinasika sa ilang bunga. Kung sa epekto na yun Now ako nakita tigal pamagitan ng sinot Stewart ako nabasa, but ako nakita nga, doon na siya lahi nga epekto ikumpara sa mga libro. Sama sa Biblia ba? There is a spiritualizing and kining makainhan sa atong holiness ang Biblia o po ng writings sa Ellen White. So alam ka na these are just few examples or few reasons why I believe in the writings of Ellen White. Was may practical manifestations, sa panahon nga ang propeta mag-vision o sa panahon, doon ay mga physical kining phenomena sama kang Ellen White nga siya kung gamay nga babae 8 pounds ang kabugaton 5'2" ang height maluyahon masakiton apan one time iyang giisa ang Biblia for around 30 minutes ako na nakita ang Bible dito sa ang replika dito sa Battle Creek, Michigan akong isulihan dili kabot 30 seconds munaog ang Bible bugat tayo but siya so pipilanin yung mata open usay tusok-tusokon kidalaan sa kandila one time siyang ilmo wala sa ginawa but for sometimes 4 hours nag-vision siya. These are extraordinary manifestations. So alam na po dugang ni sa pagsalig na si Ellen White was a prophet of God. Dagang salamat sa pagsaysay Pastor Jamie Adil sa kinabuhi ni Mrs. White o ang relasyon sa balaang kasulatan o sa mga sinulat ni Mrs. White. Karon atong mga kaigsuuna, atong mga kapaglaom, nalamdagan ang atong una-una kung unsa ang relasyon o unsaon nato pagtuon ang balaang kasulatan o ang mga sinulat ni Mrs. White. Ato naturan nga dili gyud pwede nga isa lang, dapat duha gyud. Gani imong na-mention kanina nga ang Biblia mao ang greater light o ang mga sinulat ni Mrs. White
mao ang laser light. Dahil salamat nga na kapag Pastor Jimmy Adel o Pastor Jimmy, katapusan nga mensahe alang sa ato mga viewers karon nga nagtanaw bahin sa kahulugan sa Spirit of Prophecy sa ila ang Kristohanon nga pagkinabuhi. Mga kapaglaw, mga kaisunan ko, no? Dili na ko makikidebate, no? Kanya ito, kinahat makikidebate. Atong imbarugan nga sa Ellen White Propeta, no? Ang ako na so on is, kining tulungan sa English, the taste of the pudding is in the eating. Kung sana, no? Kung sa cake pa na, imong masairan ko ng cake, tamis, lati, pait, or panos sa pagtilaw. Na sa pagtilaw, matigala. Kung na pang ginatambag sa pagsun, no? Di natambag si Glalis, kung sa Ellen White, propeta ba, but by the way, one thing, no? Nga, ko na lakbitan, sa Ellen White, dili patulon, no? Kaya mo na ikinapagwas, no? Sa Ellen White, buang patulon, dili may galan, no? Although there were times nga, mag-faint siya, no? Ipikto ka to sa iyang aksidente nga iyang nasumakan sa bata pa siya, no? Hapit siya namatay. For 1 or 2 weeks, nakumatol siya, no? Pag na-recover siya, but it became a lifetime injury. But anyway, siya mismo nangagdak na to, no? We must judge her writings according to their effects, no? By their fruits, ni siya not. And so, ikaw doon yung pagduwa may gala, no? Please, basahan na lang, no? Ang tanawa, kung ikaw obans yung bayulente, tinundangi. Apan ako naman kasiguro, just like Ellen White, no? Nga mausab ang dagan sa imong una-una, mausab ang imong panglantaw sa kinabuhi, no? Sa mga batanon, tingali, gusto mag-abogado, apan sa liha, nga sagan sa mga tambang sa Sister White, gusto gyapon sa mag-abogado, apan karon gusto mag-abogado nga mutabang sa iglesia. Gusto mag-engineer, kay gusto madato, kung sila umana kabasa sa writing sa Ellen White, apan engineer nga mutabang sa mga atong iglesia. Muna igsoon, no? Gusto mag-nurse, di ko mag-kwarta ato abroad. Gusto gyapon sa mag-nurse, apan missionary nurse. Malahi na itong priority. Ambition na gyapon. More, mga kapaglaom, ang writing sa Ellen White, ako kamong ginaaga, available sa atong mga, by the way, before I forget, labitan ni kapaglaom, okay, ganyan, no? Nga kinahanglan yun ng duwa. Now, I have to be honest, no? I believe dito sa langit, mga kapaglaom, doon ay mga tao dito nga wag yun na kadungog ang pangalan ni, wag yun na kahikap sa iyong libro, wag apan ang grasya sa Diyos ang kaniya, kay wag sila maabti sa kahayag. Apan kita, ako, ikaw, nga nasayod na, ug daghan na mga kaygayonan nga makaila ka sa mga writings sa Ellen White, apan wala ka lahi na po ng sugilaan ng Megala. So atong ipakabili ang grasya sa Diyos, pinagisagasa sa Espiritu sa tagna, ug atong tun-an ang tambag sa Ginoo aron kita maandam sa pagtubang sa malabot na panahon. Agang salamat, Pastor Jimmy Adil, ang ato nga Spirit of Prophecy and Ellen G. White Study Center Director sa Southwestern Philippine Union Conference. Balik kapaglaw Reniel, alang sa dugang nga mga report. Daghang salamat kapaglaw Maker. Mga igala, ani ay usa ka nindot nga testimonya gikan sa Western Mindanao Conference. Malipayong midawat sa Santos nga bautismo si Mr. ug Mrs. Aplaka nga mipadayag sa ilang tibuok kasing-kasing nga nagpasakop sila sa Ginoo. Usa kini ka makapadasig nga pananglitan sa magtiayon nga naghiusa dili lamang sa gugma apan apilusab sa pag-alagad ug pagtuo. Ania si kapaglam Leah Jane Lianda alang sa report. Daghang salamat, kapaglaon Leia. Anhita mga higala sa atong balitang panahon. Unsa man ang atong andamon karong simanaha. Aniya si kapaglaon Aisha alang sa Miss Panahon. Kapaglaon Aisha.
A pleasant Sabbath, mga kapaglaom. Praise God for another week done and for the upcoming week, October 18 to 25, 2025. Karon mga kapaglaom, ato na pud pagasutaon ang ato ng upcoming weather. Sunday will start the week with warm and humid weather kapaglaom as temperatures rises to around 33 degrees Celsius during the day and drop to about 25 degrees Celsius at night, accompanied by partly cloudy skies and a few scattered showers. Monday will bring similar conditions with highs near to 33 degrees Celsius and lows near 25 degrees Celsius along with humid air and chances of brief rain in the afternoon. By Tuesday, the weather will remain steady, reaching highs of about 34 degrees Celsius and lows of 25 degrees Celsius, resulting in warm afternoons and calm, slightly muggy nights. Wednesday will continue with highs around 34 degrees Celsius and lows near 25 degrees Celsius, featuring a mix of sun and clouds and possible short rain showers. On Thursday, temperatures may dip slightly to around 33 degrees Celsius with lows near 26 degrees Celsius and the sky turning more overcast with periods of light rain. Friday will likely stay humid with highs near 34 degrees Celsius and lows around 25 degrees Celsius, bringing another day of tropical warmth and scattered clouds. Finally, Saturday will close the week with highs around 34 degrees Celsius and cooler nights near 22 degrees Celsius, marked by warm sunshine during the day and a chance of occasional evening showers. The sun will set at the same time on Friday and Saturday at 5:22 p.m. Ever tried giving your head a little spa day kapaglaom? Here's a fun but little known trick. Soak your feet in warm water while placing a cool compress in your forehead. Weird combo, right? Maybe, but it works. The warm water pulls blood toward your feet, easing pressure in your head, while the coolness up top gives instant relief. It's like tricking your body into calming down. Next time a headache hits, skip the pills and give your feet spotlight, because sometimes the best way to soothe your head start with your toes. Hugot panahon na po kita mga kapaglaom. Sakit ba imong ulo kapag laom? Normal na siya. Sige manggod kag analyze sa unsay meaning sa good night niya. In Matthew 11:28 it says, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." This verse reminds us that when life gets heavy, whether it's from stress, overthinking, or even those headaches of the heart, we can always turn to God for peace. He's not asking us to fix everything ourselves kapaglaom. He's inviting us to rest in His presence. So when the world feels too loud and your thoughts won't stop spinning, pause, pray, and let Him be your quiet place. Ayaw may gilaya siya dumangas nagapahinumdum, masking unsang panahon, pahiyom, kay kita may Ginoo rason ang matag-adlaw, matahon. Till we meet again, dito sa Mizpah, nahon. Dagang salamat kapaglaom Ayesha sa maong weather update. O kapaglaom maker, dalaygon ng Ginoo gayod sa mga blessings ug pagtugot niya samot na sa pagserbisyo sa atong mga kapaglaom nga daghang gud ang atong outreach nga nabuhat ang daghang outreach nga nabuhat ang atong mga kapaglaom. Isa na ang Iligan Adventist Medical Center Iligan nga miadto gud sila og Davao sa pagbuhat og psychosocial nga services o paghatag og mga relief. Tinot ka na kapaglaom Reniel. Daghan gid ang nitabang. Daghan ang nitabang. Dili lang kay ang Iligan, ko dili daghan pa gid atong makaigsunan nga mi voluntaryo gyud nga mihatod sa mga relief goods. Yes. Usa sa mga nakala po nato nga mga balita ni sa Manaha kapaglaom Reniel, mao ang ato nga ang partisipasyon ni Pastor Roxy Pido alang sa renewal sa ato nga mga radio stations. Yes. O ato pasalamatan si kinsa man ato pasalamatan ni ana. Isa itong pasalamatan na mao si Congressman Joseph Kim Yu sa Congressman sa 1st District sa Zamboanga. Usa sa mga authors ni nga bill. Yes. No, at mga kapaglaom atong tabangan sa pag-ampo. Yes. Atong tabangan sa pag-ampo nga ma-renew ang franchise sa atong mga radio stations. Og dili lang niya na
daghan po tag mga ganina atong natinawan ta sa pagsaysay ni Pastor Jimmy Adil, mahitungod ni ining spirit of prophecy. Ang uban mga kapaglaom Reniel, doon na tayo mga kaigsuunan nga dili mo tuo sa mga sinulat ni Mrs. White. Unya, dito lang gid sila sa Biblia. Daghan-tagbadong ganana. Di ay, sa panahon nga magbasa ka sa Biblia, gisaysay ug maayo ni Pastor Jimmy Adil, nga kung magbasa ka sa Biblia, unya dili nimo siya masabtan, basahon nimo ang mga sinulat ni Mrs. White, kay mautos siya ang explanation sa Biblia. Nga gisulat sa Biblia. O dili pud pwede nga ang sinulat lang ni Mrs. White ang imong tuhan. Basahon lang, moro to imong basahon, dili na ka sa balahang kasulatan. Kundi ang duhag yun. Ang duhag yun. Sa atong kapanahonan karon. Sa atong kapanahonan karon. Daghan atong mga igsoon nga wala ni kabalo niini sa unang mga panahon. Pero sa atong nga panahon karon, gituohan nato nga si Mrs. White usag yun siya ka true prophet. Tinuod gid siya nga propeta. Gisaysay ni Pastor Adil nga dunay upat, katong upat ganina nisulod gyud si Mrs. White dito. O gituhad gid nato nga siya usa ka tinuod nga propeta. Kaya ang tanan niya ang gipanulat nangahitabo. Nangahitabo. So, mga kapaglaom, mapasalamaton kita nga ang ato nga greater light dili nato malimtan og matabangan kita sa pagsabot niini pinaagi sa pagbasa sa lesser light nga mao ang sinulat ni Mrs. White. Og mga higala, mao kadto ang atong nakalap nga mga balita. Atong nasaksihan ang nagkalain-laing mga positibong balita og mga sugilanon sa paglaom. Kini inyong boss nga igsoon, Makardayham. So gilanon nga makahatag kanato og kadasig ug kaligon sa atong pagtuo, kini inyong kapaglaom, Reniel Capon. Nga sa kanunay ng hinaot nga mga pulong sa gugma, magpatigbabaw sa matag usa kanato. Ang Ginoo magauban kanimo ug kanako samtang kita magapadayon sa paglawig aning biyahe sa kinabuhi pauli sa atong matuod nga puloy-anan. Ang to sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us, watch over you and me till we meet again here on Mispa Live News and Commentary.